Ito, area ibe. Uy, masak. Medyo lang, medyo madumi. Eh, ano? Maglilinis porkit magbe-video. Eh, di plastic tayo nun. Nakakahiyang tamarin. Nakakahiyang tamarin. Ayun na yung punchline. Nakakahiyang tamarin. Drive muna tayo. Yung table pan tatlo pag sa labas kami kakain. Tingin ng mga tao para kami husgahan. Kasama yun sa game, pakilamban namin dyan. Papunta kami sa yaman, di kami maliligaw. International na to kaya kami giniginaw. Saktong-sakto sa panahon kakain kaming ramen. Pasalubong wala di ka naman tumulong samin. Ako at aking mga ladies money making lagi. Ingat ka sa parking, kotse ko baka masagi. Kasama pag-angat ang mga loyal ko na chikas. Diskarte lang ngayon at yun din gagawin ko bukas, ha? Thank you, madam. Kakain kung saan ko gusto, pupunta kung saan ko gusto, yeah, yeah. Matutulog kung kailan ko gusto, gigising kung kailan ko gusto, yeah, yeah. Joints parang mafia. Nakakahiyang tamarin. Ayun na yung punchline. Nakakahiyang tamarin. Lalo pag nasa ganitong nasa ganitong field ka na. Yung vlogging money, internet money, nakakahiyang tamarin. Bakit? Yung vlogging money, yung internet money, hindi siya madaling ma-accomplish. Diba? Para sa akin ano yun eh. God's grace yun. Kumbaga, undeserving grace. Hindi ko siya deserve. Kaya once magkaroon ka nun, kasalanang hindi mo siya i-utilize ng maayos, kaya nakakahiyang tamarin. Andito ako ngayon sa kung saan binabalot yung The Pangit Lives Matter. May tatlo pang hindi nakukuha. So malambig shoutout kay Angelo Dakis ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Calvin Ramos ng San Pedro, Laguna. Pang. Shoutout kay Kevin Ladignon ng Nueva Ecija, Cabanatuan. So ano all? Dito tayo ngayon sa may kung saan binabalot yung The Pangit Lives Matter hoodie, sombrero, t-shirt. Kasi gagawa tayo ng TikTok. Yes, magti-TikTok tayo. Kasi nakakahiyang tamarin. Kaya magti-TikTok tayo. Basta maganda produkto, customers ay makulit. Ring ng ring ang aking phone, di ako nagko-complain. Para hindi ako maligaw, nagstay sa aking lane. Gabay ko ang aking God, walang pare, walang church. Usapang rap ng Pinas, ako ang laging sinisearch. Mainstream wala ako dyan, dun ako sa underground. I guess hindi one-man team kasi may two bitches na down. Buong mundo ay ATM, pin code ay GAME. 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 Buong mundo ay ATM, buong mundo ay ATM. Tapos na tayo mag-TikTok. Balik muna tayo doon, edit natin, tapos upload muna natin para kumakagat na siya sa algorithm ng TikTok. Alright na, tapos na tayo mag-TikTok. Si Paolo na magtutupi niyan. Mamayang gabi Balik muna tayo sa kuweba natin. Upload muna natin yung mga yun para kumakagat na siya sa algorithm ng TikTok. Para kumakalat na. Isa sa mga technique gusto nyo ng engagement or tagos, click record, click upload. Pag mo nang may naiisip ka, ipagpapabukas mo na, mag-aantay ka pa ng magandang gamit, magandang panahon, magandang kung ano man, may inaantay ka muna ng tempo, hindi na. May naiisip ka, click record, click upload. Ganun, bilisan mo lang, bilisan mo. Kasi yung naiisip mo madalas, may ibang nakakaisip niyan, hindi lang ikaw yung nakakaisip niyan. Ngayon, yung naisip mo, in-execute ng iba, bad trip ka, sabihin mo naunahan ka, hindi. Hindi ka naunahan. Hindi ka naunahan. Ako lang sa'yo. Hindi mo pinindot. Dito na ulit tayo sa Yahab. Ayun si Blacky. Ayun si Gil. Madumi. Dito na ulit tayo sa PC natin. Bali yung gagawin natin. Hindi naman ina-edit. Kinakat-cut lang. Then
trip ng maayos. Kung may sablay na kulay, liliwanagan, didiliman. Ganun lang kasimple. Habang pumipinto tayo dito sa PC. Alright, story time na din muna tayo. Story time ng tungkol sa clothing. Yan to, sa clothing journey or sa clothing business na pinasok ko. Story time, paano siya nag-start, ano-ano yung mga ginawa kong hakbang para maumpisahan. Alright, nag-umpisa siya, wala nang paligoy-ligoy. Nung nag 70k followers ako nung nasa Abu Dhabi pa ako. Nung nag 70k followers ako doon, fan ako ng t-shirt Macbeth, Gamot sa Bad Style, yung sa Barangay Tibay. Medicina yun yung clothing na yun. Medicina, tsaka Macbeth. Fan ako nun. Basta gusto ko talaga ng itim na t-shirt. Hindi nga ako nakakapunta sa Pulp before, ang ginagawa ko. Ang ginawa ko pala, one time ko lang siya nagawa. Nagpasabay ako sa tropa ko na nagpunta sa Pulp kasi hindi ko afford. Basta fan ako ng t-shirt na itim. Ngayon, nung nag 70k followers ako nung nasa Abu Dhabi pa ako, nag-isip na agad ako ng paano ko siya gagawing business yung kasikatan na yan. Kasi nga, nung nagko-content ako sa Abu Dhabi, naka-off yung ads ko. Though monetize yung page, pero in-off ko yung ads ko kasi yung concept ng video ko before, 1 minute sagad. 1 minute setup, punchline, andun na lahat. 1 minute, gusto ko mabilis, fast pacing. Pag pinanood mo yung pag pinanood mo, hindi ka na mag-scroll up, andun na lahat. Setup, punchline, andun na lahat. Matatawa ka, mababad trip ka, lahat. 1 minute. Kaya hindi siya para lagyan ko ng ads. So kahit na-monetize ako nung parang mga 20k followers ata, na-meet ko na yung criteria ni Facebook. Monetize na yung page ko, pero naka-off. Ngayon ang naisip ko, paano siya maging pera yung kasigatan, clothing line. Ngayon ang ginawa ko, pinindot ko na agad. Diba? Kumbaga, in-execute ko na agad. Unang-una kailangan ko pera. Wala akong pera eh. Nung nasa Abu Dhabi ako, wala ako ni piso. Nung nagko-content ako dun sa Abu Dhabi, wala akong pera nun, ni piso. So, ang ginawa ko nun, naglakas loob ako, pinagkakausap ko, pinag-chat ko. Nasa Abu Dhabi ako eh. Lahat ng mga tropa ko na sa tingin kong kayang mag-finance ng gano'n, ng business. Pinag-chat ko, yo, dodoblin ko yung pera mo, ganito ganyan, may lalabas akong t-shirt. Nag-layout ako. Hindi ako marunong mag-layout Hindi ako marunong mag-layout. Nag-YouTube lang ako. Gumawa ako ng t-shirt. Nag-recreate ako, yung sa Santa Cruz. Na-recreate ko yung Santa Cruz. Ginawa ko, kumausap ako ng mga tropa ko dito sa Pilipinas. Pinakita ko yung layout. Siyempre may mga humindi. Tapos may mga umoo syempre. Hanggang sa nagkaroon ako ng finance para sa 30 pieces na t-shirt. Ngayon, kumausap ako ng mga tao ulit para ano ba kailangan? Tiketa, t-shirt, di ba? Ano yung mga kailangan? Ngayon may tropa ako, si Drisa, siya yung yung laging kong kasama. Siya yung pumipitik, nagle-layout sa akin ngayon. Pero nasa Abu Dhabi ako, nag-layout ng t-shirt. Si Drisa yung nagbigay sa akin ng contact ng gawa ng tiketa, gawa ng sticker, tahian, sa nagpapasilk screen. Tapos in-execute ko yun, 30 pieces. Nang nandun ako sa Abu Dhabi Baliw na baliw pa ako nun sa Baliw na baliw ako sa konsepto ng ng Lalamove tsaka Gcash. Kasi nasa Abu Dhabi ako eh. Baliw na baliw ako nun sa konsepto ng Lalamove tsaka Gcash. Yung Lalamove yung kukunin point A, dadalhin sa point B. Sabi ko nun, putya, i-deliver kaya, hindi kaya itakbo. Kasi hindi ko pa alam yung Lalamove nun eh. Tapos yung Gcash naman, may globe ako na number dun sa Abu Dhabi, gumagana. Gcash at Lalamove, nakapag-execute ako ng 30 pieces dito sa Pilipinas. 30 pieces na t-shirt dito sa Pilipinas, ibibenta. Sa UAE ako. Lalamove at Gcash lang. Ang ginawa ko dun sa 30 pieces na yun, yung 15 pieces, pinamigay ko siya sa mga TikToker na babae na na-content ko before. Ganun yung content ko before eh. May TikToker na babae na re-rebatan ko yung sinasabi niya. Pero in good terms kami noon, magkakausap kami, talagang contentan lang. Ngayon, siyempre, kahit pa paano, may mga sila, may mga Siraulo Nations worldwide na sumusubaybay sa kanila, tapos makikita nila, suot nila yung Pangit Lives Matter na t-shirt. Siyempre, nagkaroon ng thinking, clothing ba ni Atu yun? Ganun, clothing ba ni Atu yun? Tapos parang 1 week lang, yung natirang 15 pieces, nabili. Kaya, putya. Doon ako nagkaroon ng thinking na pwede, may bumili. Nabenta ko yung 15 pieces eh. Ginawa ko nun, kumausap na ako lalo nag-layout ako ng 4. Nag-layout ako ng 4, tapos kumausap ako ng mga may budget ulit. Tapos may mga, siyempre may portfolio na ako eh. Di ba, pinakita ko yung Instagram ng clothing, suot ng mga TikToker, tapos may 15 pieces na nabenta ng 1 week, 15 pieces, ang laking bagay nun. Nung pag nag-uumpisa ka, di may mga napa-oo ko, umuwi na ako sa Pilipinas. Clothing line na. Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, 2 taon na akong nagko-clothing na hindi siya nagbo-boom, 'di ba?
nabibenta, nauubos, balik taya, pero hindi ganun kabilis para mapaikot ko ng mapaikot yung pera ng sagad. Kasi ako mismo, hindi ako confident dun sa tinda ko, gawa ng may hinahanap akong particular na quality ng damit. Yun nga yun, yung malaman-laman ko, US cotton pala tawag dun. Nung pag-uwi ko dito nun, nahook agad ako sa quality na meron yung Manila meets Los Angeles, yung MNLA kay Frank Mendoza. Baliw na baliw ako nun dun. Kung ano-ano na ginawa ko nun, sino-sino pinagkakausap ko, saan nakukuha yung ganong tela. Tapos hanggang sa yung mismong ever since na nagmamanufacture sa akin ng damit na nagsabi na yung telang ganun, parang mahirap siyang ma-acquire gawa ng parang bidding daw yung nangyayari, parang ganun. Bidding nangyayari sa ganong kagandang tela. Paglapag dito sa Pilipinas, bidding nangyayari, tapos nauubos agad ng mga mas may pera syempre. Parang nung panahon na yun, ang nakikita ko na nakaganon, na naka-US cotton, si Frank Mendoza lang. Tapos yung UA Focal sa Visayas ba yun? O sa Mindanao. Pero hook na hook ako doon. Gustong gusto ko yun, yung US cotton. Ngayon, yung mga release ko na damit na hindi US cotton, parang half-hearted ako siyang itulak. Kaya hindi ko napaikot sa loob ng 2 taon, hindi ko napaikot ng maayos yung clothing. Hindi ko siya napalago ng maayos. Kasi ako mismo, hindi ako confident dun sa quality. Kasi nga gusto ko US cotton eh. Kasi parang pinaplastic ko yung tao nun. Kumbaga magbebenta ako ng hindi ko sinusuot. Kasi yung suot ko nun lagi plain black na US cotton. Yun nga, MNLA yun. Tapos magbebenta ako ng Pangit Lives Matter shirt na hindi US cotton. Parang para sa akin, para akong nanggagago nun. Aparted ako sa pagtutulak ng damit na yun. Kasi nga, hindi yun yung quality na gusto ko. Ngayon, dumating sa punto na naging barkado ko si Pio Balbuena, si Direk. Naging close kami ni Direk Pio. Ang nangyari, nung naging close kami ni Direk, naging distributor ako ng Tambay. Tapos, nag-guest si Direk sa Two Joints Life and Style podcast ng one time. Nang nandun si Frank, tapos sabi ko sa kanya, Direk, anong insight mo, anong input mo dyan sa kanila, kamusta sila? Okay yan sila, ganto ganyan, okay yan sila, ganto ganyan. Tropa mo yan, gumano, Direk, tropa mo yan, nakakausap mo. Hindi sabi niya, oo daw, sabi ko, baka pwede mo akong iset ng iset ng meeting dun kay Frank Mendoza. Kasi nga, gustong-gusto ko talaga ng US cotton eh, gustong-gusto ko talaga. Ngayon, sabi ni Direk, hindi basta-basta yan, parang hindi sila basta-basta nagpapapasok sa tropahan nila. Parang sila lang talaga yan eh, yung Two Joints nga. Ay, sabi ko, hindi, set mo lang ako meeting, ganito ganyan. Eh, syempre, si Derek yung nag-vouch. Inuohan ako noon ni Frank. Minute ko si Frank sa BGC, nag-meet kami. Tapos, napa-oo ko siya para na siya yung gumawa ng damit ko. Hindi ko na sinabi na saan mo nakukuha yung tela mo kasi puta, ano yun, bastos yun. Bastos yung gano'n. Like for example, si Frank na-meet ko. Tapos na-meet ko siya, di ba? Sabi ko, saan mo nakukuha saan mo nakukuha yung tela mo? Wala, kagagawan yun, hindi niya sasabihin yun. Ngayon, ang ginawa ko na lang, posible ba, bossing? Posible ba na, kasi gustong-gusto ko yung fan ako ng quality mo eh. Fan ako. Posible ba na papagawa ko sa'yo? Pagawa ko dun sa kanya, last money ko yun, putya. Last money ko yun, parang 800,000 may get para sa 2,200 pieces na US cotton na 220 GSM. Ginawa na ako ni Frank, may US cotton na ako. Ngayon, ang naging problema ko naman, dahil na-starstruck ako kay Frank. Starstruck ako, putya, MNLA yun. Kumbaga siya yung nilulook up ko sa clothing eh. Hindi na ako nag-isip ng layout, hindi na ako nag-isip ng design. Nag-recreate ako ng mga depth shirt ng mga state university sa US. Tapos hindi ko pinag-isipan, kailangan ko lang makapagpasiklab kay Frank na kaya ko kasi sabi niya, ang mga ginagawan ko, Flow G, tsaka Bugoy na Koy-Koy, ganito ganyan, ganito yung quantity nila. So para oo niya ako, kailangan kong tapatan yun. Tinapatan ko yung gano'n na quantity. Ngayon, putya, hindi na ako nakapag-isip ng maayos, nakapag-conceptualize ng maayos na layout. Bara-bara yung nangyari. Ang nangyari, nag-end up na hindi ko rin naitulak ng maayos yung damit. Hindi ko rin naitulak ng maayos yung... Kasi maganda na yung quality, maganda na yung tela. Ang problema, yung design. Putya, may Powerpuff Girls nga ako na t-shirt eh. Diba? Sa mga nakabili, may Powerpuff Girls ako na t-shirt, putya. Sa nangyari na yun, ang natutunan ko doon, putya, marketing is everything. Diba? Nung una, hindi ko na i-market ng maayos yung damit ko kasi half-hearted ako dahil hindi ko gusto yung quality. Ngayon, nung nangyari, gusto ko na yung quality, hindi ko naman gusto yung layout, bara-bara yung naging layout ko, hindi ko rin na i-market. Though good quality na, nahirapan pa rin ako yung ibenta hanggang sa nag-end up na itong 2023. Inano ko na yun, parang clearance sale ko na yun. Binenta ko siya ng palugi.
kaysa nakatambak, diba? Kaysa amagin, kaysa nakatambak, binenta ko siya ng mura. Diba? Sobrang mura, yung tipong sagasa na sa costing ko. Para lang maubos. Kaya may mga nakabili dyan na akala nila, ganun lang kamura yung t-shirt ko, tas US cotton. Ngayon, na nangyari, 2024, kinliran sale ko yun, yung batch ko kay Frank Mendoza. Hindi ako tumigil kasi gusto ko talagang makita yung source. Hanggang sa nakakakausap ako na, kaya din kitang gawa ng ganyan. Diba? Kaya ko ring promoxin ng ganyang tela. Ucho, grabe yun. Let's go! Kaya ngayon, US cotton na yung damit, tas hindi na si Frank yung may gawa. Kumbaga, nakakakuha na rin ako ng source kagaya nung US cotton ni Frank, tas mas murang costing. Kaya mas mura ko na siyang may papasa. Naalala ko yung batch ko kay Frank, dahil yung costing niya hindi biro. Kutsa, binibenta ko yung t-shirt, $999. Okay nang yun. $999? Magigets ko yung mga comment. May mga comment tayo, mag-Giordano na lang ako. Mag-Aeropostale na lang ako. $999 Wala akong magawa kasi yung costing, putya, balagbag Ang mahal Diba? Ang mahal kasi nga, nakipag-tie up lang ako sa bumili lang din. Kumbaga, source, Frank Mendoza, ako. Kaya, kumbaga, naka ilang talbog na. So, mahal talaga yung costing. Ngayon, source, ato class S. Mas mura yung costing, kaya nabibenta ko ng 800 pesos yung US cotton na t-shirt na may mga layout, hindi plain. Diba? Kasi yung sa MNLA, plain. Pero ganito yung presyo. 870, 770, 900. Sa atin, nabibenta na natin siya ng may print, may design, kahit anong design gusto ko. At the same time, 230 GSM, 220 or 220 GSM minsan na US cotton sa affordable na presyo. Diba? US cotton na, men. Ngayon, kung tatanungin nyo, may background ba ako sa pagnenegosyo, pagtitinda ng damit? Wala. Sa pagnenegosyo, wala. Sa pagtitinda ng damit, lalong wala. Diba? Pero, paano ako nakapag-start? Naisip ko, ginawa ko. Ganun lang yun Kasi kunyari, naisip ko, nag-fail. At least sinubukan ko. In my case, naisip ko, nagfa-flop. Umiisa pa ako, nagfa-flop, umiisa pa ako. Hanggang sa nakuha ko na yung gusto kong cycle. Di ba? Depende na lang sa'yo kung gaano mo kagusto yung ginagawa mo. Pero once maisip mo, pag ginawa mo, mas masarap sa pakiramdam na, kunyari, naisip mo, ginawa mo, nag-flop. Walang walang panghihinayang sa'yo kasi alam mong ginawa mo. Pero kung gustong-gusto mo yung ginagawa mo, like for example, sa clothing, gusto ko talaga siyang magamay. Naisip ko sa Abu Dhabi, clothing ako, nag-flop. Actually, di naman siya flop kasi nababalik taya ako naman. Pero hindi pa nakukuha yung gusto kong cycle. Ginagawa ko siya ng ginagawa ulit. Hanggang sa makuha ko ngayon yung gusto kong ikot. Yeah. Though hindi pa siya ganun kaboom, pero nagagawa ko na yung or na-achieve ko na yung gusto kong ikot nung clothing business na meron ako ngayon. Di ba? Nasa kada may naiisip kayong kung ano man dyan sa utak, huwag nyo nga hayaan na malilimutan nyo lang yan. I-notes nyo, isulat nyo, or i-record nyo. Basta pag may naisip kayong something na sa tingin nyo, papaperahin kayo nun, babaguhin nun yung buhay nyo, papasarapin nun yung buhay nyo, papaginhawain yung buhay nyo, gawin nyo. Kahit sabihin ng iba na wag, kahit sabihin ng iba na hindi obra, kayo maniwala, gawin nyo. Kasi yung idea na yun na pumasok sa utak mo, hindi yun nilagay ng Diyos dyan, hindi yan nilagay ng mundo dyan sa ulo mo nang wala lang. Nilagay niya dyan sa utak mo kasi at some point, nakita ng mundo, nakita ng Diyos na, ay ikaw, capable ka na i-execute tong idea na to. Kaya once magkaroon ka ng ideya, magkaroon ka ng eager, gawin ng isang bagay, putya gawin mo. Gawin mo nang gawin, di ba? Tsaka, ito clear lang natin. Magkaiba yung nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng eagerness gawin ng isang bagay dahil nakita mo, ginawa mo na ng ginawa. Kasi, madalas doon na nagfe-fail yung mga nagtatry mag-traditional business. Nakita, ginaya. Parang nagsari-sari store yung katapat, nagsari-sari store ka din. Kahit hindi ka naman pang sari-sari store. Di ba? Kasi pwedeng nagsari-sari store yung kapitbahay mo, tapos nakita mo siyang kumikita, baka hindi ka pang sari-sari store na pang ganun yung tubo. Baka pang source ka, pwedeng maghanap ka sa Alibaba or maghanap ka ng ibang source na sa'yo na siya kukuha ng paninda. Parang gano'n, baka pang wholesale ka, baka hindi ka pang sari-sari store. That pag-iisipan mo rin, mga ideya, that dinadissect mo rin kasi mamaya, pwedeng false info yan, di ba? Pwedeng bugso lang ng damdamin niya. Like for example, gano'n nga. Sari-sari store yung katapat mo, nagsari-sari store ka din. Siya tuloy-tuloy, ikaw, hindi. Kasi isipin mo, ba't kami bibili sa'yo?
Eh kung dito sa nauna, nakakautang na kami. Dito sa nauna, nakakabiroan na namin yung tindera. Tapos susulpot ka bigla. Tapos magtataka pag hindi nag-boom yung sayo. Kesa hindi ka sinuportahan ng mga kaibigan mo. Mali yun. Di ba? Mali yun. Sobrang simple ng mga ways paano pumera. Mahirap magpapera. Di ba? Sobrang hirap magpapera pero sobrang simple ng mga ways paano magpapera. Di ba? Bili ka plastic, lagay mo ng tubig, lagay mo sa rep, yelo na yun. Benta mo 5. Magkano costing mo dun? Pagpalagay natin 2, tubo ka 3. Sobrang simple, sobrang dali, nakakatawa. Ang tanong, ginagawa mo ba? Di ba? Ang tanong, meron ka bang sapat na tapang para i-execute yun? Sobrang daling gumawa ng pera, pero mahirap magpapera. Mahirap siya in a way na baka naduduwag ka or baka nakakatawa siya sa part mo. Di ba? Ganun talaga eh. Pag hindi siya nakakatawa, di ba kasi pagtatawa ng kanila eh, kasi parang masyadong ambitious yung naiisip mo. Ibig sabihin, there is something dun sa naiisip mo or dun sa gusto mong i-execute kasi pinagtatawanan ka eh. Diba? Ano pa? Summer, mainit ngayon. Hindi nga summer pero mainit ngayon. Diba? Gawa ka ice candy, tinda mo. Mainit ngayon, punta ka sa Divisoria, bumili ka ng wholesale na payong. Maramihan payong, benta mo sa TikTok shop, pera na ulit. Diba? Ganun lang eh. Tubo ka 10 piso, tubo ka 15 kung maramihan. Diba? Madaling magpatubo, madaling magpalago ng pera. Diba? Sobrang dami mong naiisip paano gumawa ng pera. Ang tanong, pag naisip mo ba, ginagawa mo ba? Diba? Parang ganito lang yan eh. Parang pag gusto mo ng engagement, kagaya na sinabi ko kanina, pag naisip mo, click record, click upload. Yan lang. At least you try. Diba? At least sinubukan mo. Hindi pwedeng may idea ka. Kasi walang bilang yung idea hanggat walang execution. Walang value yun, yung idea. Hanggat walang tangible, hanggat walang proof, hanggat walang testimonial. Diba? Kung may naisip ka, gawin mo. Kung sa'yo. Wala sa buhay mo.